Mga ka-surprise, Biyernes Santo po ngayon ng 2025 and marami na po akong nagawang vlogs about sa Biyernes Santo ng 2025. Tingnan nyo na lang po sa mga previous vlogs ko. And tanghali po ngayon and mga ka-surprise, since wala pong ginagawa dahil Biyernes Santo nga po, panahon po para magnilay-nilay. Nakapagnilay-nilay na po ako and may time na po ako para i-review po ulit itong pabangong ito from Hermes. This is what you call the Terre de Hermes. Panglalaki po ito. And EDT po ito. Eau de Toilette. I'm sorry for butchering it, guys. Hindi ko alam i-pronounce ng tama ang EDT or Eau de Toilette. Kasi nga po, I'm not a French-speaking guy. So, na-review ko na po ito kahapon. Pero gusto ko po siyang i-review ulit ngayon dahil po parang hindi ko pa po siya fully na-experience kahapon dahil siguro pagod ako, ganun. So, keep on watching, guys, or sa mga makakapanood dito sa shorts, panoodin nyo na lang po ito sa wall ko dito sa Facebook or sa YouTube. So, let's proceed. Ito po yung Terre de Hermes, mga ka-surprise. Maliit lang po siya, travel size, kasi I'm home, away from home. Kaya ganito po kaliit yung dala natin. And sorry po sa camera, mga ka-surprise kasi po, ano po ito, what do you call this? Ibang camera po yung gamit ko, hindi po siya Samsung, hindi po siya yung nakakaganda ng balat. Kaya ito po yung balat natin, mga ka-surprise. Parang balat kalabaw po tayo dito sa Apple camera. So ito po yun, mga ka-surprise. This is Terre de Hermes. Ayan, kung mababasa nyo po, ayan, sana mag-focus. Ayan. Citrusy po siya, mga ka-surprise. And nakita nyo naman po dito, kung nabasa nyo po, nandun po yung mga ingredients. Ayaw ko po maging technical sa inyo, mga ka-surprise. And ayun nga po, kahapon, in-spray ko na po siya kahapon. And hindi ko po na-experience yung amoy niya, ganon. Hindi ko fully na-appreciate, ganon. Kaya gusto ko po talagang ulitin yung vlog ko about this. So ganito lang po siya kaliit, mga ka-surprise. Pang travel lang po talaga, so pwede mo siyang ilagay sa bulsa. Ayan. So ito na po yun, i-spray na po natin para sasabihin ko na po sa inyo kung ano yung naamoy ko, kung ano yung naaalala ko, ganun. Hindi ako magiging technical sa inyo, mga surprise. Hindi ko sasabihin kung amoy flower ba ito or amoy fruit ba ito and everything na ganun. Basta kung ano lang po yung papayong sa utak ko, yun lang po yung sasabihin ko sa inyo. So ito na po yun. Parang may naamoy akong smoke, guys. Parang smoky siya, ganun. Baka may sunog, hindi naman. Amoy ano siya, amoy usok. Ganun po yung naalala ko sa kanya, amoy usok. Kahapon po, mga ka-surprise. Nung una ko po siyang naamoy, na-hit ko talaga yung talagang naging ingredients niya. Yung hindi imagination ko lang, na-hit ko po yung ingredients niya na nakasulat po dito sa ingredients, which is yung citrusy scent, which is yung bergamot. Ayun, mga surprise. Ayun, until now hindi ko naamoy yung certain distinctive subtle Hermes scent na halos lahat ng Hermes na pabango, iba-iba man siya, pero merong ingredient yung Hermes na pag naamoy mo, alam mo agad na Hermes. So ito, parang wala ito doon. Ba't ganun? Siguro nga po, because this is leading towards men perfume, ganun. Kaya siguro, inalis nila yung amoy na signature na amoy ng Hermes. Kasi parang yung signature amoy ng Hermes, medyo parang feeling ko amoy pang babae yun, mga ka-surprise. Alam nyo ba yung leather bag ng mga babae? Parang ganun yung amoy niya na nilagyan ng lipstick. Ayun, paghaluin nyo yung leather bag ng mga babae, tapos maglagay kayo ng lipstick doon, tapos amoy nyo yung bag, ganon. Ganon yung amoy nung distinctive na amoy ng Hermes, and wala siya dito. I think it's because this is a men's perfume. Unlike yung mga for women or unisex perfume ng Hermes,
ayun, maamoy mo talaga yung Hermes signature na amoy na yun. Dito wala ako naamoy, pero ang citrusy scent po mga surprise, mahal po siya kasi po, yun po yung madaling mag-evaporate. Kasi po, perfume is an art, mga surprise na pag in-spray mo siya, huwag mo siyang ikikis-kis-kis-kis na ganon, i-rub na ganon, pero pwede mo siyang dab, puro dab-dab lang na ganon. Kasi this is an art, this is a technology orchestrated by the perfumer. Ang perfumer po nito is si Jean-Claude Ellena, mga ka-surprise. Ang perfumer po niyan is si Jean-Claude Ellena. So, yung perfumer po, gumagawa po siya ng scent na pag unang spray mo, meron siyang certain kang maamoy, and then pag as time goes by, nag-iiba yung naamoy mo. Ano po yun? In-orchestrate po yun ng perfumer. Kaya pag pinag-rub mo siyang ganon, maghahalo-halo po, mag-iiba yung amoy. Hindi nyo may experience yung gustong ipa-experience sa inyo nung nag-design ng pabango, mga ka-surprise. So, what else? Kahapon, nung in-spray ko naman po siya, may lagi po akong sinasabi pag sa mga pabango na amoy mayaman, ganon. What does it mean? Siguro for me, it means, kasi maamoy mo yung quality kung mamahalin yung quality. For me, naamoy ko siya. So siguro, kaya ko sinasabing amoy mayaman, pag yung quality is alam mo mamahalin yung quality, doon na pumapasok yung sinasabi mo na parang amoy mayaman. So ayun. What else? So siguro yun lang mga ka-surprise. Siguro kung bibilin ko ba siya, pupunta ako sa shop and bibilin ko siya, ganon. Hindi ko po siya bibilin ulit. Kasi para bang, hindi ako natatapangan sa kanya, hindi siya ganun katapang. Or baka yung parfum version nito, kasi nga, Eau de Toilette ito, baka yung Eau de Parfum, baka yun po yung matapang, and baka yun po yung tumatagal yung amoy, ganon. So, hindi ko po siya ulit bibilin, ganon, bibilin na lang po ako ng iba. Kung yung regalo naman sa akin, ipapabango ko siya kung yung regalo sa akin, ganon. Pero I will not buy it, ganon. So, siguro yun lang po mga ka-surprise. Since hindi ko naman po siya talaga nagustuhan, okay lang na hindi ganon ka-elaborate yung naging review natin sa kanya. Yun. So, yun lang po mga ka-surprise. Hindi ko na po papahabain yung video. Puputulin ko na po.